napag-usapan natin ang naging fate nitong si Vega, kung saan for all eternity ay naging mag-isa na nga siya. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. Finally, nakabalik na tayo. Nagmulat ng mata itong si Rimuru sa isang lugar na may dim light at medyo blur pa itong paningin niya. Ang huling naalala niya nasa kalagitnaan siya ng isang matinding pakipaglaban kay Milim nang biglang umepal itong si Feldway at may ginawa ito sa kanya. Biglang nagsalita itong si Shell sa may isip niya. Nagising na daw pala itong si Lord Rimuru. Napanatag naman agad itong si Rimuru dito. Sa isip niya, kung okay lang si Shell, ibig sabihin ay buhay pa siya at hindi fatal na nangyari. Nakahinga siya ng maluwag for a moment pero sunod-sunod na pumasok ang mga tanong sa may isip niya na nagpabaga-baga kay Rimuru. Binulong niya ang pinakamalaking tanong sa may situation na yon. Sabi niya, teka lang daw, nasaan daw ba sila? Biglang lumabo ulit ang paningin nitong si Rimuru at wala talaga siyang idea kung ano ang nangyari o kung nasaan nga ba sila. Dahil dito, nag-explain itong si Shell Sensei in a nonchalant manner na nasa world of the end daw sila. Kilala rin daw itong lugar na ito bilang the end of time and space na lalong nagpagulo ng isip nitong si Rimuru. Nagtaka si Rimuru at napasabi uli siya na teka lang daw, ano daw ang sinabi nitong si Shell Sensei? Mukhang hindi niya ma-process kung paano sila napunta doon. Kaya sabi ni Shell, pinadala daw sila dito ni Feldway gamit ang isang complex na space-time transfer technique. Nag-activate daw itong si Feldway ng chronosaltation habang busy at distracted itong si Rimuru kay Milim. And-explain ni Shell itong mechanics nito. Ang pag-add daw ng time stop sa may time stop ay walang effect at hindi daw gagana. Pero kapag minultiply daw ang mga ito, magkakaroon ng drastic change sa may reality. Ito na nga daw ang chronosaltation. Isang technique na binablock talaga ang flow ng lahat ng oras at ibinubuhos ito sa isang subject lamang. Kumbaga, the stronger the flow of time, mas malakas ang repulsion ng space para ma-fix ito sa isang point. At dahil sa sobrang lakas ng repulsion na yon, nababaon ng object beyond time and space mismo. Kaya ang resulta napunta nga itong si Rimuru sa may end of time and space sa distant future kung saan nagtagpo ang dulo ng lahat ng mga bagay. Sa point in time na yon, naging existence na nga kasi itong si Rimuru na hindi pwedeng i-ignore nitong si Feldway. Isa na siyang transcendent being na kayang palayain itong si Milim sa may control nito. Kaya naging threat siya. Hula ni Shell, iniwasan daw nitong si Feldway ang head-to-head fight kay Rimuru dahil alam nito na posible siyang matalo. In other words, alam nitong si Feldway na hindi kayang patayin itong si Rimuru gamit ang mga conventional means. Since hindi madaling talunin itong si Rimuru, pinadala niya na lang ito sa ibang lugar at panahon para hindi nga ito makasagabal sa kanyang plano. Sa unang tingin, parang hindi naman daw ito malaking issue kasi parang isineparate lang naman daw siya nito pero hindi naman siya nasaktan sa kahit na anong paraan. Pero naisip ni Rimuru na very rational way ito para alisin nga siya sa may equation dahil ang totoo hindi niya alam kung nasaan siya at kung paano siya makakabalik. Hindi nagme-make sense sa kanya ang colorless at wide open space na ito na walang hangganan, walang time na lumilipas dito para itong static void. Para naging katulad rin talaga nung naging destination nitong si Vega. Unlike sa may suspended world na pamilyar sila, hindi niya ma-perceive ang expansion ng space kahit i-manipulate niya pa ang kanyang mga information particles. Then kinonfirm nga nitong si Shell Sensei na sa lugar na ito huminto na ang daloy ng oras dahil tapos na nga daw dito ang lahat ng mga bagay. Sa point daw na ito nag-end na ang expansion ng space at according sa law of entropy na-reach na daw nila ang point of emptiness o yung tinatawag na kawalan. Nagtaka si Rimuru sa tono nitong si Shell Sensei kasi bakit daw ito ganito? Parang nakita na daw nito ang lahat ng mga pangyayari. Sumagot naman itong si Shell Sensei na oo nga daw, nakita niya daw mismo. Nasaksihan niya kung paano nagwakas ang lahat ng mga bagay dito sa chronosaltation ni Feldway na nai-transport nga sila sa far reaches ng space-time sa future. Dun daw ay matagal na nag-expired ang lifespan ng mga stars at wala nang lumiliwanag. Pero ang good news that time daw ay hindi pa nagko-collapse ang mundo
nandun pa rin ito. Inassume ni Shell na limited lang talaga ang power that time nitong si Feldway kasi hindi daw nito kinayang wasakin ang buong Cardinal World Universe completely. Hindi nila alam exactly kung ano ba nangyari sa may timeline na yon habang wala nga sila doon kasi nung nag-jump si Shell at itong si Rimuru tapos na daw ang lahat pagdating nila. Talagang napakalala na nangyaring distraction. Hindi na rin nila nalaman kung ano ba nangyari kay Ivaraj o kung paano ito gumalaw. Pero ang Shui daw hindi nito na-destroy ang world completely. Though malaki talaga naging damage. Sinabi ni Shell na nagwa-wonder daw siya sa may universe kung saan wala ng star na nagtitwinkle. Kaya pinanood niya na lang daw na mag-end nga ang mundo habang hinihintay na magising itong kanyang master na si Rimuru. Hindi naintindihan ni Rimuru ang sinasabi nitong si Shell Sensei at medyo naguguluhan siya. Kaya nagkatanong itong si Rimuru na ang ibig sabihin daw ba nun ang destination nila na ito beyond time na. Napaisip rin itong si Rimuru na paano daw nabuhay itong si Shell Sensei na wala nga itong host. Pero naalala niya na hindi nga nagsisinungaling itong si Shell Sensei at accurate ito palagi. Minsan daw niloloko siya nito pero hindi talaga panloloko kung hindi nagkikwento ito na hindi niya naiintindihan completely at siya lang daw ang dahilan kasi napaka-slow niya daw minsan. Tinanong ni Rimuru kung ito na ba talaga ang end of the world na kinakatakutan nga nila. Tumango naman itong si Shell Sensei in a casual manner na parang sinasabing problema nga daw ito pero parang hindi naman siya masyado nag-aalala kaya hindi rin masyado nag-alala itong si Rimuru nang dahil sa kanya. Habang sinusubukang intindihin itong si Rimuru ang kanilang situation mas lalo pa naging clear sa kanya kung gaano talaga kalala ang mga naging pangyayari. Mukhang nag-rampage daw itong si Ivaraj para gawin ang utos ni Feldway habang wala nga siya sa may timeline na yon. Hindi naging masaya itong si Rimuru dito kasi napaisip siya kung ano daw kaya ang nangyari sa mga kaibigan niya. Inamin ni Shell na natalo daw siya nitong si Feldway sa kanilang pagpaplano kasi hindi niya daw inakala na gagawin sa kanila ni Feldway ang ganong klase ng trick. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.